Buwan ng Marso ginugunita ang buwan ng kababaihan. Pero dapat ba tuwing Marso lang? Dahil sa kabila nito nananatili pa rin ang diskriminasyon, karahasan at hindi tamang pagtrato sa mga babae. Gaano pa ba kalayo ang ating bansa upang makamit ang tunay na pantay na tingin sa lahat ng kasarian? Yan ang paksa ng ating diskusyon ngayong araw. Sa programa Kusa ng mga Pinagbabawal, ating bibigyang linaw ang mga karapatan, ating bibigyang kamalayan. Aalamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Ako si Dustin Bayog at ito ang Hoy, Bawal Yan! Hoy, bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan! To discuss the prevalent plight of our women in the country and what are the law that protects them, let's welcome to the program the representative of Kabataan Party List and also lawyer Attorney Rene Co. Magandang umaga po, Attorney, and welcome po sa ating programa. Good morning. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa at sana po ngayong Women's Month, alalahanin natin yung mga ginawa ng kababaihan sa buong mundo para makamit yung mga karapatang natatamasa natin ngayon. At ang kailangan pang tahakin para tunay na makita natin yung pagkapantay-pantay ng mga kasarian. Okay, Attorney, let's discuss the issue at hand po. How can you describe po ba the current status of our women sa ating bansa? Kamusta po ba yung sektor ng kababaihan ngayon sa ating lipunan po? Well, marami tayong mga nakikitang hanggang ngayon kahirapan na natatamasa, nararanasan ng mga kababaihan. Nandiyan, syempre, yung economic na perspective kung saan dahil nga sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung ating mga mothers ay nahihirapan na patakbo as per yung quote-unquote expectation sa kanila. Andyan din syempre yung mga kahirapan ng mga magsasaka at manggagawang kababaihan. Similarly, due to the shortages of oil and yung pagtaas ng presyo nito. And ito ay nasa background ng digmaang nangyayari sa buong mundo that has unfortunately targeted women, women in Iran, specifically schoolgirls, that caused the death of 165 of them, due to airstrikes by the US and Israel. Pero dito sa Pilipinas, babalik lang tayo, ang prevailing situation pa rin, ay andyan pa rin yung iba't ibang layers ng discrimination, ng misogyny, and even violence against women. Whether it is exhibited in the daily interactions na nakikita between whether kabataan in schools or mga manggagawa sa opisina at pagawaan. Marami pang kailangang tahakin na tiyang maipatupad batas na dapat mapinal na para may protection sa kababaihan. Sa part po ba ng Kabataan Party List, meron po ba tayong programa or inisiatiba na pinatupad this Women's Month to also address this prevailing situation po ng ating mga kababaihan po? Meron pong 10-point youth agenda ang Kabataan Party List at ang ika-10 item po nito ay ang pagsugpo sa diskriminasyon batay sa kasarian. Ibig sabihin na gusto natin matamasa ang isang lipunan na wala ng diskriminasyon at nararamdaman ng lahat ng kasarian na pantay-pantay sila. At para matamasa natin yon, bahagi noon ay yung pag-address that hindi equal yung pagtingin sa kababaihan. So ngayon, kailangang pauwiin ang lahat ng forma ng pagsasamantala at diskriminasyon sa mga kababaihan and even sa mga sangkabaklaan. And to do that, mapasa dapat yung mga pinanukala nating batas this 20th Congress to do so. Nandiyan yung Expanded VAUSI Act na ngayon po ay napasa na on the committee level and pending second reading. Asahan natin na around May 4, sa unang mga araw ng pagbukas muli ng Kongreso, itatalakay na natin yun. Andyan din yung amendments to anti-rape laws, wherein tinatanggal na natin yung marriage as a form of forgiveness against the perpetrator of rape.
no, na hanggang ngayon nasa revised penal code pa rin natin. And andyan din yung iba't ibang mga batas, and yung mga pinanukala natin, even to the local levels on the ordinance level, na ang aim natin, no, ay ma-expand, no, yung safe spaces. Isa rin yung final nga natin, yung amendments to the Safe Space Act, which includes now, no, yung exact accountability ng isang public officer, no, na in the previous version ay wala po siya. So, iyon lang yung isang bahagi ng ating ginagawa para masugpo ang diskriminasyon batay sa kasarian. Recently po, attorney, lang naging laman po ng balita at social media yung tila lastful remark ng kapwa-kongresista natin na si Congressman Bong Suntay tungkol po sa actress na si Ann Curtis. And sinundan pa ito ng tirada laban naman po sa ating kapwa makabayan kay Representative Sara Elago. What is your stance po o tindig ng Kabataang Party List sa ganitong parang lantarang akto against women's rights po? Nakita natin to na ebidensya na hit ang narating natin, malayo pa ang dapat nating lakbayin para makuha ang tunay na pagkapantay-pantay ng mga kasarian, no? And never dapat magamit ang katawan ng kababaihan, no, ang kanyang pagiging babae bilang puntos sa isang debate, no, bilang soundbite, no, and hindi natin gustong mangyari yung nangyari kay Ann Curtis and Representative Elago ever, no, sa mga kapwa nating mga kababaihan. No, kaya tuloy-tuloy tayo sa pag-shed ng light dito sa mga nangyayari, and bumubuo tayo ng alternatibong kultura kung saan, no, hindi na wala na ng hit ng mga kababaihan. Yung isang forma ng maling pag-iisip sa mga kalalakihan. As a law practitioner po, attorney, are these remarks constitutes a violation against our existing laws? Or ano po ba yung mga batas na maaari itong mag-fall under yung mga ganitong mga remarks po against our women? Pwede po siyang pumasok doon sa Safe Spaces Act, no, under RA 313, no, which provide, no, na merong gender-based sexual harassment in public spaces. You could argue, no, na yung espasyo kung saan yung isang remark ni, for example, Congressman Bong Suntay, or even yung remark ni Attorney VJ Topacio ay conducted po siya in public spaces. No, so maaaring may mga pwede tayong i-pursue na may actions na possible mag-fall under dito, no, because when we say gender-based streets and public spaces sexual harassment, kasama dyan, no, catcalling, wolf whistling, unwanted invitations, misogynistic, transphobic, homophobic, or sexist slurs, no, persistent uninvited comments or gestures on a person's appearance, no, relentless request for personal details, statement of sexual comments and suggestions. Particular last one, yung statement of sexual comments and suggestions, dun po siya pwede mag-fall under. Ng kababaihan, don't you think po ba sapat po yung pag-enforce ng ating pamahalaan ng mga laws or yung karapatan po ng mga kababaihan ngayon technically ay patapos na nga po yung Women's Month? Ini-enforce po ba ng malakas ng gobyerno yung karapatan talaga ng mga kababaihan? And if not po, in what aspect are we lacking to really impose it or into promote women's right as co-equal of men? Marami yung kailangang iunlad, no, sa pagkilala sa karapatan ng mga kababaihan. And our laws, no, are currently lacking so as to really provide the framework that makita natin, matamasa natin yung pagkapantay-pantay na ito. In that sense, no, nagdi-disagree kami kay President Marcos Jr. sa kanyang speech na deliver sa United Nations, no, sa New York kamakailan lang, no, tungkol sa maunlad na status of women's rights in the Philippines, no. Dito sa Pilipinas, ramdam pa rin ng kababaihan yung mas mahirap na yung
bahagi ng hirap nito sa kasarian namin. Kung more proactive na enforcement of the Safe Spaces Act. No, syempre, beyond yung paglapit ng kababaihan sa mga karampatang otoridad para maghain ng complaint, no, gender sensitivity training na dapat ay binibigay sa pinakamarami ang kailangan nating makita para may alternatibo tayong binubuo talaga, no, na tunay na pagkapantay-pantay ng kababaihan, kalalakihan at ibang ipakasarian ay matamasa. Meron din po, no, supposedly GAD budget na nakalaan sa mga iba't ibang ahensya, pero ayon nga po sa report ng noong budget deliberations last year for this year's budget, no, hindi consistent yung gamit ng epektibo, no, yung budget na ito across agencies. Supposedly meron yan sa mga down to the barangay levels, down to local offices ng iba't ibang institutions or ahensya, pero may ilan nga na hindi nahahawakan, hindi na i-devolve sa kanila ng maayos. So merong sa bahagi ng one, no, implementation ng laws kulang pa, and number two, yung mismong mga batas, no, ay meron nga tayong mga proposed amendments dahil kulang siya sa ngayon, whether it be yung additional na saklaw ng Safe Space Act, no, yung pag-recognize na mas marami ng instances of violence online, therefore kailangan nang mapasa sa pinakaagarang panahon yung expanded VAUSI Act. Sa mga inihaing po mga amendments po para sa ating batas, kasama po ba dito yung mga sabihin na nating trans women na considered rin as women po or nagiging inclusive po ba ito sa mga part po ng ating mga SOGI community po? Yes po, kasama po. In particular, meron tayong SOGI SC Equality Bill na pinapasa. Meron din po tayong pinasa kamakailan lang, no, yung amendments to the labor code to para mapigilan, no, ma-penalize yung discrimination on the basis of gender and on the basis of other forms of expression, no. So kung merong pagkaroon ng pag-terminate ng employment, no, kung ang isang tao ay biglaang pinaalis sa trabaho dahil sa kanyang pagiging trans, no, or on the basis of their gender, po ay pwedeng aksyonan, no, through proceedings na ihahain sa DOLE at iba pa. No, makikita natin to as unfair labor practice. Since na-touch na rin po natin yung safe spaces and also the VAUSI law, can we briefly discuss naman po yung Magna Carta of Women para po sa mga ating mga kababayan na nanonood na hindi pa rin alam yung nilalaman ng ating Magna Carta of Women. Ano po ba itong Magna Carta? Ano po ba yung nilalaman ng Magna Carta? At ano po yung mga karapatan ng mga babae na pinoprotektahan nito? Okay. Ang Magna Carta of Women or 9710, ito po ay isang pangkabuoang batas na nagpro-provide ng framework na bilang mga discriminated, no, may violence na natatamasa ang kababaihan, dapat may pag-address ito specifically in law, no. Ni pagkilala ang konstitusyon natin na mahalaga yung papel ng kababaihan sa pagbuo ng bansa natin. Hindi maaari na naiiwan, no, yung kapakanan ng kababaihan. No, so in particular dito, meron tayong mga karapatan na naka-layout doon. Una, may karapatan tayo na pantay-pantay, no, ang pagtrato ng kasarian, no, sa loob man yan ng gobyerno o sa labas. So kasama dito, no, yung pag-i-establish ng gender and development or yung gadget nga, yung sinabi natin kanina, na ito po yung paraan sinusuportahan ng gobyerno, no, yung pagkakaroon ng pagkapantay-pantay sa loob at sa labas, no. So may mga programang dapat na nilulunsad ang gobyerno down to the local office level.
Ayan, so attorney, is it ironic po na we have these laws for women and yet these violations against women are still rampant sa ating lipunan, especially kapag nakocommit ito ng ating mga sworn public servants or even mga government employees. Like parang ang dami nating batas and yet naglilipa na pa rin ito sa ating lipunan or sa kahit anuman, trabaho, eskwelahan, or even in public spaces po. Nakakadismaya, no, na hanggang ngayon ay syempre hindi pa rin natin nakikita, no, yung kung gaano ka-epektibo yung mga iba't ibang mga ang hamon sa atin, no. Ang mga pulisiya ay hindi yan self-executing, no. Tulong-tulong po ang namang nasa batas ay maisabuhay, no, at maging realidad ito. No, so, may mas malaking expectation sa mga may nasa kapangyarihan. Mas may kaalaman, no? Whether that be public offices. So, dahil tinitignan silang mga ehemplo, dapat may pag-observe sila doon sa mga nakalatag sa batas. So, ang sa amin, no, ay dapat tuloy-tuloy ang ating conscious effort na bakahin, no, yung isang sistema na patriarkal, tawag nga macho-feudal, na ang namumuno dito, no, ay ang pag-default na ang kapangyarihan ay nasa kalalakihan or lalaking figures and then less doon sa mga kababaihan and sa mga women figures natin. No, for that to happen, no, sama-samang effort ng babae, no, at ng lalaki, no, ng buong mamamayang Pilipino para matamasa yung isang lipunang alternatibo, no, na wala ng diskriminasyon sa kababaihan, no, and kung anumang mga paghihirap na nararanasan ng kababaihan, kasama dyan syempre, no, yung meron silang oportunidad sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, no, hindi sila nakakamkaman ng lupa, no, at iba pa. Kailangan din nating pansinin yung mga iba't ibang mga karanasan, kahirapan ng mga iba't ibang sektor na nasa loob ng mga kababaihan, magsasaka, manggagawa, etc. Araw ay mag-all-in tayo sa pag-exhibit ng pagkilala ng karapatan, no, ng kababaihan, yung hangarin nating pantay-pantay ang lipunan. May mga karanasan na po ba sa grupong Kabataan Party List po to accommodate such cases of women rights violations and also to help victims seek justice po against this sa mga nakapaglabag sa kanila po? May mga handle na po ba kayong mga ganitong kaso po sa inyong grupo? Yes po. Sa lahat ng organizations, sa different stratas of society, nararanasan yung violence against women. No, and dito sa Kabataan Party List, no tolerance tayo. So, meron tayong mga interventions and processes in place para kung sino man ang nakakaranas nito, no, ay maaaring idulog ito bilang isang formal complete or proseso na tutulungan ng organisasyon na kolektibong effort yung pagkakaroon ng alternatibo. No, and it means, no, dapat lahat ng ating mga hindi lang kasapi pero lahat ng kabataan, no, ay aware doon sa ano yung mga karapatan ng kababaihan, paano ito natatapakan, no? Ano dapat yung gawin para hindi tapakan, no? And syempre, paano natin poproteksyonan, no, ang kapwang kabataan, lalo na kabataan kababaihan para hindi na to mangyari muli, no? So, yun po ay ginagawa through educational discussions, through gender sensitive training, through seminars kung saan, no, yung mental health ng ilang mga biktima, no, ay parang pinag-aaralan natin at may protocols tayo para ma-handle ng maayos. Yun po ay kailangan natin gawin across all strata of society, in all agencies, no? So as to really, no, create a different kind of system, a different kind of order na hindi na nangyayari yung ganitong klaseng diskriminasyon o karahasan. In your shoes po ba, mahirap po ba, or is it hard to live as a woman or as a wana sa ating bansa? And also, ano yung magagawa
on the other side of the shoes, na parang kami namang nasa mga kalalakihan din, is to makatulong and to alleviate those yung inequality or inequality na nararanasan po ng ating mga kababaihan. May mas mahihirap na araw-araw tayong natatamasa dahil sa kasarian natin, yes, pero never kong naisip na mahirap to, Yeah. no? At ayoko na to dahil mahirap ito. Yes. And I think a lot of women think this way, no? Na may pride tayo sa kasarian natin, no? Whether that be, no, ito yung inassign at birth or ito yung chosen natin. No? So, para po sa mga kababaihan na nararamdaman siguro, no, na itong discrimination, itong karahasan, know that marami tayong nag-iisip nun at araw-araw may mga hakbang tayong ginagawa para magbago iyon. No? Hindi tayo nandito lang forma ng karahasan na naniniwala tayo na kailangan ng isang lipunan na wala ng ganito. No? At nababaka natin yan sa pagsagot sa mga remarks na nakikita nating hindi tama, no? O kaya pag-introduce ng changes sa system para in the long run, no, mas nawawala yung mga ng puwang hanggang wala na, no, para sa diskriminasyon o karahasan. And para naman sa kalalakihan, no, ang hamon sa inyo and sa ating lahat, no, ay magkaisa dito sa laban na ito. At para po mangyari yon, may extra sensitivity na sana i-exhibit ng mga ating kalalakihan tungkol sa place, role, and privilege nila in society. Hindi dapat nasa isang kasarian lang to or default na sa isang kasarian ito for arbitrary traditional reasons. But rather, no, sa pagkilakaptay, ito ay dapat natatamas ng lahat. Yes. So use your voice to effect change, no, to point out what's wrong, syempre what's right. Turning ngayong Women's Month po, ano po yung mensahe ng Kabataan Party List para sa patuloy nito as a channel to amplify the voices of the youth and women po? Para makamit natin yun, kailangan nating magkaisa. No? Kailangan nating pag-aralan yung mga naging kasaysayan ng militant action of women that has led, no, to the recognition of an International Women's Month. No, noong 15,000 textile women workers of New York marched their streets fighting for higher wages and the right to vote. Kung noon nagawa nila, ngayon kayang-kaya natin, no, maipaglaban yung iba't ibang mga dapat batas na maipasa para mawala na yung diskriminasyon, mawala na rin yung karahasan. And syempre, no, yung iba't ibang forma ng karahasan on different levels ay no. Intindihin natin ang ambag, no, kapag ang boses natin, ang yapak ng paa natin, ang kamay natin gamitin para sa pakikipaglaban, para sa tunay, no, na hustisya, tunay na katarungan para sa kababaihan. Kaya yan, at laban lang tayo. Sa programang ito, mas palalakasin natin ang boses ng batas. Mas palalawigin ang pagpapalam ng inyong mga karapatan. Sa panig ng batas, bawat isa ay may kakayang lumaban ng patas. At bawat pananagutan, ating tatalakayin. Dito lang, sa Hoy, Bawal Yan! Muli ako po si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila.
Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan!